Alice Goo, and all other blacklisted personalities. Mamaya explain ko sa inyo paano nakatakas. This hearing is called, as already mentioned, for us to find out today what needs to be done in order to ensure the convenience and safety of all our airline passengers, at the same time protecting our national security from a domestic and international enemy of the state from coming in and out of the country. So ibig sabihin, magtulungan po tayo, malapit na po yung budget hearing, na baka meron mga kailangang i-upgrade, meron kailangang i-modernize, and I can help you. Let's help each other out para mahanapan natin ng pondo na yung pagkukulang nyo dyan, pupunaan natin pamagitan ng pondo mula sa ating gobyerno. As we all know, our airports, they are the first and last line of our defense. So that should not be compromised at all times. That's very important to me and to all of us. Meron po akong nakalap na may impormasyon na napakadali po tayo mapasok ng mga international terrorists. Madali po tayo malusutan ng mga kriminal na pinaghanap ng batas. Yung mga na-convict na dito at wanted, kaya palang lumabas. Nakita ko na po kung saan ang ating pagkukulang sa mga airport. Kayang-kayang lumusot ang sinumang kriminal na blacklisted na sa atin na makapasok muli. Easily nakapikit. Ang mga kriminal o yung mga wanted na blacklisted na hindi dapat makalabas, kayang lumabas. Mamaya may mention ko. Kayang-kaya, nakapikit, makakalabas sila. But let's start muna sa inconvenience ng mga pasahero, airline passengers. Yung sa e-gates, I think sa immigration ata to, marami na akong natanggap na reklamo na pipila ng mahaba ang mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Pipila sila ng matagal. Pagdating sa unahan, hindi nare-read yung kanilang documents. So, after pumila sila ng for so many minutes, ituturo ngayon sila dun sa booth. Kaya pipila ulit sila ng ilang minuto. And some of them, because of that, they weren't able to catch their connecting flights or their meetings na hinabol nila. Nandito ba yung immigration natin pertaining to that issue na pwede sumagot? Ano pong nangyari sa ating mga e-gates? Anong pangalan niyo po, sir? Good morning po, Senator. Si Jolibert Galion po from the MISD po ng Immigration. Sige po. Bakit po kung minsan hindi po nagre-read yung e-gates, hindi nare-read yung mga tamang dokumento naman na pinipresenta ng mga incoming passengers natin, mga Pilipino, naipit sila doon at kailangan nila pumila ulit doon sa booth. Ano nangyari po? Ba't pumapalpak po yun, sir? Sa ngayon po, sir, may around 5 to 6 years na po yung mga sistema natin. At yung proseso po nung e-gate natin is may dalawang step. Usually po yun yung kakapture muna yung passport niya and then yung system po i-check ng bureau kung nasa record po siya. And then yun po yung proseso. But then nung lately po nagkaroon na rin nagkaka-bug down na rin po yung mga ano namin, sir. Ano pong reason ba't nagbabag down, sir? Yung pyesa po nung sir nung machines natin, madalas po pag nag-o-open yun, close. Parang sa sasakyan din po. So ibig sabihin kulang sa maintenance? Nung sir, sa kalumaan na rin, kailangan maayos din po yun. Pangalawa, sir, may mga instances na sa connectivity po, nagkakaroon po tayo ng problema. So, kasi sir, sorry, kasi hindi naman sa lahat ng pasahero, in fairness. Yes, sir. May mga certain passengers lang na hindi ni-read yung kanilang dokumento, pero yung sa iba, ni-read.
Kaya sabi ko nagkakaroon ng haba ng pila dahil 3, 4 na pasahero, pipilitin niya talagang iparead yung kanyang dokumento. Hindi talaga, ayaw talagang i-read ng machine. So umabang pila. Sa So you're telling me na pyesa, so pag pyesa, ibig sabihin maintenance. Tapos kalumaan, so ibig sabihin we need to upgrade, Opo, sir. buy Opo, new sir. ones. Yes, sir. Sir, if I may, sir, meron pa pong isang dahilan din. Kung minsan po, pagka yung passport, yung madalas po, pag worn out na siya, mahirap na rin pong basahin ng passport reader. Okay. Isa yun po sa mga dahilan, sir. But then, meron din naman pong nag-a-assist kaagad ng mga immigration officer or mga assistant po doon sa counter. Kaya inalalayan po sila. Isa yun po sa nakikita Hindi, ko. kasi ang nangyari, pag hindi nag-grade, alalayan nga sila Opo. ng isang person from immigration, tutuloy sila sa booth. Pagdating doon sa booth na pila, mahaba, balik sila sa start from scratch. And another few minutes or even half an hour or so sa pila, sila ay nakatenga doon. So, to sum it up, ang problema ko minsan sabi mo, yung passport ay luma na, okay, pero may mga pasahero na hindi man luma ang kanilang passport and yet, na-stuck sila doon at hindi na-read yung kanilang dokumento. So, maintenance. Sino maintenance provider nitong mga e-gates natin? Sa ngayon po, nag-lapse na rin po yung nung last year na po. Nag-lapse na rin po yung maintenance contract nila. Nag-lapse. And then, opo. So, And then, sino ngayon ang humahawak ng maintenance contract? Kung nag-lapse na yung dati, meron na bang bago pumirma sa maintenance contract para sa maintenance ng e-gates? And ang nakita po namin, sir, kaya po kami nag-propose din po. Pasensya na po, Senator Chairman, Mr. Chairman. Nag-propose na rin po kami ng mga bagong expansion po or replacement ng mga e-gates na yan na para yung technology po na mas mabilis Okay. ang proseso. It so happens, sir, na salamat po rin po sa inyo at saka sa Kongreso. Nakapag-release po kayo ng some amount of money na at least 25% po ng mga counters natin mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At Bago saka, na ito. opo, sir. At one step na lang po yun. Ngayon po At kasi saka two step. modern na ito, hindi yung makalumang e-gates na Yes, sir. sabi nyo 6 years ago pa. Opo, mapapalitan na po yun, sir. So happen, malaki po ang salamat namin, sir, at naipasa po nyo yung budget nung 2024. Kaya yun po yung under process ngayon po ng bidding. Magpi-POC na po. Supposed to be kayo ngayon, sir, ang POC namin para makita namin yung technology na matesting na po. So yun po yung sitwasyon namin, sir. Kaya po continuing po yung pag-upgrade po namin para yung convenience po ng mga pasahero natin is ma-address po. Okay. So, kung mapapalitan na itong mga e-gates na mga bago at saka mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease yung congestion. So, makabagong e-gates na ito at dapat yung maintenance provider ninyo ay maagap at masipag at maayos yung trabaho na para periodically mini-maintain yung mga e-gates at hindi nakagkasira-sira. Tama? Tama po, sir. Tama po. Anong pangalan ng maintenance provider niyo po ngayon? Yung existing po is Ascent company po yung nakakuha before nung sa e-gate. Are they doing their job? During the period po nung contract nila, okay naman po. And then since nag-lapse na po, and nakita namin may bagong technology na papasok na po dahil nga po na-approve po yung kwan natin project. So hindi na namin po itinuloy yun. But then on the need basis po, ang ginagawa po namin, pagka yung may sira, that's the time na andyan naman po kaagad sila. And then saka po namin sila So, kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? Ang target po namin, sir, sana magkaroon na ng NTP by October or November. Magkaroon po ng ano? Notice to proceed. Kasi ongoing na po yung So, procurement by po. October Or November po. or Parang November, ganun po. magkakaroon ng NTP. And then after po ng NTP, meron pong 12 months. Kasi nationwide po yun, sir. Hindi lang po sa Terminal 1 or Terminal 3. Lahat So, po let's ng... say at the end of 12
year 2025, before the end of that year, Yes po. Mauna po yung everything is in place now. Yes po. Mauna po yung mga masyadong maraming flights ng mga airport katulad po ng NAIA 1, NAIA 3 especially, Cebu, Clark, yun po yung mga mauna sir. And then the rest will be sa susunod na po yung phasing ng project. But then the whole phase po ng project natin is tatlo po yun sir. Ang phase 1, ito pong 2024, yun po yung nai-release po ninyo. And then yung second is hopefully this 2025. Yung 2024 po, 25% po ng mga counters natin, mapapalitan po lahat ng e-gates. So malaking bagay po yun, Mr. Chair, including departure. Both arrival and departure po magkakaroon po tayo niyan. And then sa itong 2025 po, yun pinopose po namin, another 15% hopefully po. Kasi ang target po namin, 50% po, lahat ng immigration counters mapalitan ng puro e-gates. Very good. Opo. Kaya at Yan least po. tinatrabaho niyo po. Opo. Kumikilos kayo. Nice to hear that. Meron man dito taga Manila International Airport, MIA Management, Yes, sir. Eric Jose Castro Ines, sir. I think I did mention this several times during some hearings when I attended sa public services. Now, under my watch, I'll make sure na ito po ay ma-implement come what may by hook or by crook. Otherwise, araw-araw kitang patatawagin dito sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes. Why? Going abroad. Nung po huli natin na tinalakay po natin nung huling hearing, binanggit niya po niya yan. Yes. Nag-start po kami kagad, nagpalagay na po kami ng mga security dun sa mga entrances po ng GenAv. Gaya na sinabi. No, sir, I don't need CCTV. Yes, that's helpful. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad na gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si CIQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Walang gadget. Ang gamit cellphone namang Viber. Titingnan, pakicheck nga ito kung itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay, go. Opo. Walang CCTV. Hindi sila dadaan sa CCTV. So that's why I'm telling you, I want a processing center. Araw-araw kita patatawagin dito pag hindi ito natupad by end of the year or at least next year. That processing center, dadaan din sa butas ng karayom lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa, especially out of the country, using private or chartered airplane. Maliban na lang of course sa mga dignitaries, ibang usapan yan. Pero kung mga taong lalabas ng bansa natin using chartered planes, gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. How do we know if Grace Go nakatakas na? I think I've heard nakatakas siya using that system na ginamit ko. So, ito po ang mangyayari. Grace Go and all, Alice Go. And all other blacklisted personalities. Mamaya explain ko sa inyo paano nakatakas. Yep. O so bakit? Kailan po tayo magkakaroon ng processing center? Ito po ang pinaplano na po namin. Come September 14 po, ay turn over na po namin yung GenAv sa bagong concessionaire po natin. At sino po yun? At ito po yung NNIC, yung New Naiya Infra Corporation, which is composed of San Miguel and Incheon Airport. Nabanggit na po namin doon sa security group nila
itong pong issue na ito. Okay. At gagawa po sila ng paraan at pinag-uusapan na sa lokoyan po namin yung paano namin i-restrictuhan po yung mga entrances sa GenAv area. So habang pinaplano ninyo paano makaset up ng processing center, pinag-usapan niyo paano istiktuhan. Sige nga po, pakibanggit sa akin paano niyo po istiktuhan for the meantime. Ibabanggit ko na po sa Miguel o sa NNIC yung Po mismo, even while we speak, siguro, mamaya may nakaredy ng private plane dyan, papunta ng Hong Kong, papuntang Japan, papuntang China, Indonesia, etc. So pansamantala, ano po yung in place nyo na istiktuhan, sabi nyo nga po? mula po nung nag-usap po tayo, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga mahigpit na po. At chine-check na po yung mga passes na pumapasok. So Security guards. Yun po. Okay, ano po yung checking ginagawa po ng security Yung guards? security guard po yan is composed of the Airport Police Department. Okay. And that is backed up by the Philippine National Police. Okay, ano pong klaseng pag-stick itong ginagawa ng mga security guards? Tinitignan po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa general aviation area. Okay. That's one. Yung Ay, kanilang mga gamit, chine-check ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? sa masamang palad po ay hindi pa po namin umaabot Exactly, sa sa kasamang pala din. So, ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando, kaya niyang ipuslit. Ginto, pera. Opo. Yes, sir. So, guys, we will have to discuss this very, very thoroughly. Very, very thoroughly. Yes, sir. How thoroughly would it be, sir? Well, definitely po, when we turn over the aviation, Keep saying we turn over. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan na kayo nagkulang. I want it now. yes, sir. So, ang gagawin po So namin, tell me something na gusto ko effective immediately, as in now o yesterday pa dapat, na meron na talagang pag-stick to make sure na itong mga pasahero sa mga chartered airlines o chartered planes ay nakakapkapan, na inspeksyon yung kanilang mga gamit para hindi sila makapagpuslit ng kontrabando. opo, sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon, ay karamihan po, kung hindi po sana isasama ng loob. Hindi ko sasama ng loob. Hindi alam ko po. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga medyo mga VIPs po natin nasa gobyerno po. VIP sa gobyerno. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. Well, anyway, Anong pangalan po itong mga taga-gobyerno? Go ahead, mention their names. ibabanggit ko po sa inyo. Bigyan niyo po sa aking listahan kung natatakot kayo. Hindi naman po. It shouldn't be kasi lalo itong mga taga-gobyerno, niluklok sila ng taong bayan tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila, dumadaan sa proseso, dumadaan sa butas ng kalayom, tapos itong mga niluklok na mga ordinaryong tao, ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no. It shouldn't be that way. Anyway po, we will have to review again po immediately yung mga sinasabi po nyo at isa-center na po namin. Kaya nga sir, so give me a game plan. Paano niyo po Yes, sir. gagawin yon? I Yes, want sir. to hear it now. I want the public to hear it. Ano po yung plano para masiguro kasama din po sa national security yan. Yung sinasabi nga kanina, para hindi makalabas-masok ang mga taong blacklisted, ang mga criminal, whether domestic or foreign, in and out of the country gamit ang ating mga airport through chartered airplanes or private airplanes. Dalawang gate po yung ating National security itong pinag-usapan natin. Yes, sir. Dalawang gate po ang ating binababantayan mo ngayon. Yung tinatawag natin yung Delta Gate at saka tinatawag natin yung kabilang gate doon sa may bandang southern part doon ng gate. Ngayon ang gagawin po namin ngayon is itatayo na po namin yung processing center. Okay. Ang customs po naka-ready po mag-deploy ng mobile na pang-x-ray po No, nila. gusto ko po yung process center dahil one, Yes, sir. parang katulad ng sa regular Yes, sir. passengers. Yes, sir. Magkakaroon ng processing center para i-check sila, i-x-ray yung kanilang mga gamit, and then two, dadaan din sila sa isang immigration booth, Yes, sir. di ba? Opo. Para ma-check yung kanilang records, yung kanilang passport, mga dokumento, biometrics and all, and with CCTV camera. Ganun ang gusto ko po mangyari. Opo. Diba? And then customs, x-ray yung kanilang mga gamit para matingnan kung ano laman ng mga kanilang gamit. Malay natin, pinupuslit na pala dyan. Droga, baril, granada. Magde-deploy po ang mobile x-rays po ang customs. That's one. And when that's going to happen, sir?
Well, we can tell them anytime po, naka-ready naman No, po not sila. anytime today, sana kung pwede. We'll have to coordinate. Kasi araw-araw pala, marami nakakapuslit. Yes. Tama, sir? Tama po. Yan kasi, sir, matagal ko na sinabi, last year pa, walang kumikilos. Now, I'm telling you, under my watch, bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, araw-araw kitang patatawagin dito. Maniwala ka sa hindi. Kahit na Biyernes, hanggang Biyernes patatawag kita rito, sir. Okay. Done. I Yes, will. sir. Okay, Hindi ako po kayo na-update. give me an update. Next week, usap ulit tayo. Yes, sir. Give me an update kung ano nangyari tungkol Yes, sir. dyan.